You don't separate yourself from distraction. Your distraction will separate you from your goal. Sa dinami-dami ng distractions natin, bigay lang ako ng 4 major example. Number 1, social media and technology. Hindi nyo ba napapansin, nakaharap na kayo sa mga gamit nyo, cellphone, browse social media, wala na, tigil na ang mundo. Kaharap ka na sa cellphone mo maghapon. Sabi nga na iba, kaya pala ito tinatawag na cellphone. Kasi literal na para kang masiselda kakagamit ng cellphone, babad sa social media. Combination talaga yan. To the point na kahit naka-charge na yung cellphone natin, ginagamit pa rin natin. Pangalawa, toxic relationship. Either romantic relationship or relationship sa ating mga friends and relatives. Sino ba hindi madidistract yan? Emotionally, mentally, kaka-apekto talaga yan. May kasamang depression yan, tsaka stress. Kaya hanggat maaari, bawasan natin yung klase na distraction na yan. Number 3, suicidal expectations again. Yung mga tao sa paligid mo, be like. Sa tagal na niya abroad, dapat malaki na bahay niyan. 4 wheels na. Ako sa mga ganyang klaseng mga tao, hinahayaan ko lang yung mga ignorance nila. Di porket may malaking bahay, may sasakyan, ay successful na yung tao. Diyan mo makikita kung hanggang saan lang ang utak ng mga nasa paligid mo. Hindi nila alam na ang bahay at lupa with matching sasakyan, tas kompleto sa lahat ng mga utilities, aircon, wifi, ay isang liability. Kaya tuloy nyo lang ang walang alam nyo. Ang 4, fear of failure. Sa school dati, kung bumagsak ka, masama na yun. Isipin mong nasa real life ka na. Kada failure mo ay siyang opportunity para sa success na nag-aantay sa'yo. Ang failure ang isa sa pinakamagaling na teacher sa real life. Maraming failure ng tao ang life-changing. Pinagdaanan ko na rin yan. Pansinin nyo yung mga tao, mga bashers dyan sa social media. Sila yung number 1 na mga takot mabigo. Kaya ang ginagawa nila, nambabash na lang. Nagtatawanan yung mga taong nabibigo, yung mga sumubok at nabigo. Diyan sila magaling kasi hindi nila kaya eh. Kaya pinagtatawanan nila yung mga taong ka-level nila. Yung mga taong sumubok, dahan-dahang umangat, hanggat maaari, hinihila nila yan pababa. Kasi ayaw nilang maiwanan mo sila. Sa utak nila, uy, dito ka lang sa level namin. Kasi hindi namin kaya yan. Dapat patas, parehas lang tayo. Kaya sikapin natin ang 4 na major na distractions na mga yan para tumirik sa inggit yung mga bashers, mga kapitbahay na walang magawa sa buhay. Palabyo at agamay.